Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at maggaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa inyong lahat. Narinig natin sa ating binasang Ebanghelyo ang alok na kapahingahan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan." But wait, sasabihin niya kasi sa mga susunod na pangungusap ay ganito, "Sapagkat maginhawang dalhin ng aking pamatok at magkaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Kung bibigyan niya tayo ng kapahingahan, bakit niya tayo bibigyan pa ng pasanin at ng pamatok for that matter? Ang pamatok po kasi ay yung inilalagay dati sa batok ng isang hayop na pinagtatrabaho, pinag-aararo, pinagsusuyod, pinaghahatak ng mabibigat na bagay. Kaya't kung bibigyan tayo ng kapahingahan ng Panginoon, anong klaseng kapahingahan yon? Kung bibigyan pa rin niya tayo ng pamatok para magtrabaho at ng pasanin, bagamat ipinangako niyang magaan na lang din ito. Ano po bang dapat nating mapagnilayan dito? Well, sa palagay ko, magandang makita muna natin kung ano ang itsura ng pamatok. Ayan, mapapansin po ninyo sa inyong screen. Sabi ko kanina, ito'y nilalagay sa batok ng isang hayop. Pero hindi lamang pala ito para sa isang hayop. Ito ay para sa dalawang hayop na magkasamang magtatrabaho. At sa dalawang hayop na ito, yung isa dyan ay mas seasoned kaysa sa isa. Ibig sabihin, mas malakas, mas may experience na sa pagtatrabaho, mas madiskarte, mas sanay na sa trabaho upang maging gabay nung kanyang kasama. Kaya't sa dalawang hayop na yan, na may daladala ng magkakabit na pamatok, yung mas seasoned, yung mas sanay na, yung mas malakas, yung mas mature na hayop na, ang mas nagdadala talaga ng trabaho, samantalang inaagapayan lamang niya yung isa. Kaya't sa puntong ito, ay pwede na po nating maisip kung ano yung pinupunto ni Kristo sa ating narinig na Ebanghelyo nang sabihin niyang bibigyan niya tayo ng pamatok at ang pasaning ibibigay niya sa atin ay magaan lang. Kasi kung ipipicture natin ang ating sarili, bilang nagbubuhat ng pasanin, makita nawa natin ang ating sarili na hindi nag-iisa. Si Jesus ay ating kasama, lalo pat kung tayo lalapit sa Kanya. Kaya nga sabi niya, "Lumapit kayo sa akin." Tayo sasamahan niya sa pagdadala ng ating mga pasanin. And getting that analogy na sinabi ko kanina patungkol sa dalawang hayop, obviously, kumpara sa atin, siya yung mas seasoned na pagdating sa pagbubuhat ng krus. Siya yung mas malakas kaysa sa atin, siya yung mas magaling kaysa sa atin, siya yung mas madiskarte kaysa sa atin. Kaya sa ating dalawa ni Jesus, o sa inyong dalawa ni Jesus, siya ang mas nagbubuhat ng ating krus. Kaya ang sasabihin niya sa atin, magaan na lamang ang dadalhin natin. Sapagkat kung kasama natin siya sa buhay natin, siya ang mas magdadala ng krus para sa atin. Para lang pong ganito yan, wala po akong masyadong alam sa computer, sa internet, hindi po ako techie. Kaya po yung mga napapanood po ninyong TikTok ko, yung mga reels, yung mga videos, yung mga reflections, yung mga edited versions. Hindi po ako ang may gawa niyan, kundi ang ating SOCOM kasama na ng ating admin. Basta ako nagmimisa lang.
Kung ako pa po ang gagawa niyan, ang mag-edit at mag-upload ng mga videos na yan, ay nakaw, hindi ko na po siguro kakayanin. Kayanin ko man ay magiging napakahirap para sa akin. Hence, napakalaking tulong para sa akin na sila ay nandiyan. Mas gumagaan ang aking tungkulin. Nagtatrabaho pa rin naman ako. Gumagawa pa rin naman ako. Nagsisika pa rin naman ako. Pero nagiging mas madali ang trabaho ko dahil sa kanila na mga kaagapay ko. Halimbawa din ay nung ma-assign nga po ako sa parokya o malaparokyang ito na walang simbahan at kumbento. Ang isa sa mga ikinabibigat ng loob ko dati ay yung takot ko na paano ko sisimulan ng lahat ng ito. Hindi naman po kami naturuan sa seminaryo kung paano magmamanage ng construction works, magmamando pang makapagpatayo ng simbahan at kumbento. Wala akong alam dyan. Of course, magpapakontrata lang naman po tayo. Pero kung sino yung kakausapin ko, sino yung lalapitan ko, saan ako bibili ng mga materialis para dito, yun yung mga takot ko. Kasi wala po akong kaalam-alam. And this was my first time. Baka maloko ako, baka pumalpak ako. Hanggang sa yung kaibigan ko nga po si Engineer Rick Santiago ay lumapit sa akin. Nagsimba lang siya dito yata noon Nasabi ko yung mga takot ko. Walang ano-ano yung sabi niya, sige Father, tutulungan kita. Samahan kita. Iga-guide kita. Doon, mas gumaan na yung pakiramdam ko. Nabawasan ng malaki yung takot ko. Again, nagtrabaho pa rin naman ako, nagsikap pa rin naman tayo, pero mas naging magaan dahil sa tulong na kanyang inilaan. At yun mga kapatid, ang kapahingahang sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo. Hindi ito kapahingahang hindi na tayo magtatrabaho. Habang tayo nabubuhay, nandun pa rin ang pagsisikap, pagkasakripisyo, be it ito ay pagsisikap natin sa hanap buhay sa trabaho, pananagutan natin sa pamilya, bilang asawa, bilang magulang, bilang anak, na nagmamalasakit sa magulang at sa kanyang mga kapatid. Kasama na dito yung mga dalahin natin sakripisyo, dulot ng mga problemang naranasan natin dito sa mundo. Kasama yan sa buhay, hindi mawawala yan habang tayo nabubuhay. Mawawala na lamang yan kapag tayo namatay. Kaya imposible na alisin ni Jesus ang lahat ng iyan o mawala ang lahat ng iyan habang tayo nabubuhay. Lalo pat ang sabi niya sa atin, kung tayo susunod sa Kanya, magbuhat tayo ng krus natin. Hindi niya tayo bibigyan ng kapahingahan sa lahat ng yan, in a sense na mawawala ang lahat ng yan habang tayo nabubuhay. Nandiyan at nandiyan yan. Pero ang pinapangako niya ay ang kapahingahan na tayo Kanyang tutulungan at hindi niya tayo pababayaan. Naalala ko minsan yun yung sinabi ko sa isang nag-confide sa akin na may napakalaking problema. Sabi ko, hindi kanya pinababayaan. Sigurado ko ikaw ay kanyang tinutulungan. Ang question niya sa akin ay, Father, sa lagay ba nito ng buhay ko? Ang dami kong mga problema, tinutulungan na niya ako? Yung tinutulungan niya na ako sa lagay kong ito? Yun yung question niya sa akin na parang may panunumbat sa Diyos at may parang galit sa kanyang puso. Pero sabi ko sa kanya, sigurado ako. In what way, sabi niya? Sagot ko, I don't know. Pero sigurado kung tinutulungan ka niya, sapagkat kung hindi ka tinutulungan ng Diyos, hindi lang yan ang maranasan mo. Tandaan mo na ang demonyo ang pinakadahilan ng lahat ng mga problemang naranasan natin dito sa mundo. At ang demonyo walang awa yan. Nakadapa ka na, mas idadapa ka pa niya hanggang sa tuluyan ka ng mawala ng pag-asa. And so ngayong nandito ka pa at nagko-confide sa akin. And so ngayong nagdarasal ka pa kahit papaano. And so ngayong naniniwala ka pa sa Diyos kahit papaano. And so ngayong umaasa ka pa kahit papaano. Sigurado ko, yan ang isa sa magandang senyales na tinutulungan ka ng Diyos. Sapagkat kung hindi lang yan ang mga paghihirap na maranasan mo. Wala ka na sana dito ngayon. Wala ka na sana ng pag-asa ngayon. Hindi ka na sana nakakakita kahit konting tsansa o pag-asa sa iyong mga naranasang problema. O di ba't yan ang mapapansin natin sa ating unang pagbasa? Narinig po natin sa ating unang pagbasa ang simula ng katuparan ng balaki ng Panginoon na palayain ng mga Israelita sa pagkaalipin nila sa Ehipsyo. Pero tandaan pa po natin na yung eksenang ito sa unang pagbasa, hindi lamang dito naisip ng Panginoon at this moment lang na palayain ng mga Israelita. Matagal na niyang naisip. Matagal na niyang balakin, matagal na niyang gusto. It's just that ayaw pang makipagtulungan ng mga gagamitin niya. Halimbawa po si Moises. Si Moises ay nagtago muna sa Midian.
nang may 40 years lang naman bago finally i-accept niya ang misyon na iniatang ng Diyos sa kanya na palayain ang kanyang bayan. And so pwedeng naisip talaga ng mga Israelita, for many years pinabayaan sila ng Diyos, na sila na lamang ang nagpapasan ng mga pasanin nila sa buhay bilang alipin sa Egypto. Pero hindi pala. Matagal nang layunin ng Diyos, matagal nang gumagawang ang Diyos ng paraan upang palayain sila. Hindi lang nila alam. Ito rin yung magandang mensahe nung tula na Footprints in the Sand. Hindi ba't ito yung istorya o tula ng isang taong na naginip daw ng ganito, na sa kaniyang panaginip, dumating yung pagkakataon na ang dami niyang mga nararanasang problema. At sa mga pagkakataong yun, nakita niya na isang pares na lamang ng mga bakas ng paa sa dalampasigan ang nakikita niya, which he concluded na yun ay sa kanya. Hindi na sa Diyos, hindi na kay Jesus. Na para sa kanya ay iniwan na siya sa gitna ng kanyang maraming pasaning problema, only to find out na yung mga pares pala ng bakas na mga paa ngayon sa dalampasigan ay hindi pala sa kanya, kundi kay Jesus pala. Na sa mga pagkakataong bigat na bigat siya sa pagdadala ng kanyang mga problema, ang mas bigat na bigat pala ay si Jesus. Sapagkat ang pinasan, ang pinangkon ni Jesus ay hindi lamang ang kanyang mga problema para sa kanya, kundi mismong siya. Hindi kaya ganun din ang nararanasan natin kapag ang bigat-bigat ng mga problemang pinapasa natin at pagkatapos ay pinagbibintangan natin ang Panginoon na tayo ay iniiwan at pinababayaan? Kapatid, just because we feel God is absent does not necessarily mean is not truly present. Hindi nakadepende ang presensya ng Diyos sa ating pakiramdam. Kahit na ang pakiramdam natin ay wala siya, nandoon siya. Ang pakilala niya kay Moises sa ating unang pagbasa ay, I am who am. Ako ay laging nandiyan. Hindi ako aalis, hindi ako lilisan, hindi kita pababayaan. Na sinusuportahan naman ng ating salmong tugunan na ang Panginoon, sabi dito, ay laging tapat at nakakaalala sa kanyang tipan. O hindi ba't ang tipan niya sa atin ay, I will be with you always until the end of time. Basta tayo sa kanya ay lumapit lamang, magdasal, magpakabuting tao, huwag mawawala ng pag-asa, kumapit tayo sa kanya. Remember, ang pag-asa natin ay laging galing sa kanya. Yung pagbibigay niya sa atin ng pag-asa para mas lumaban pa. Kahit tayo'y nahihirapan at napapagod na, ay maliwanag na tanda na nandiyan siya. Nagbubuhat din siya, nagpapasan din siya ng ating krus. Tayo ay tinutulungan niya. At hindi niya tayo tutulungan na siya pa ang mas mahihirapan kung wala na tayong maganda pang patutunguhan. Ito sana, mga kapatid, ang ating ipagdasal na biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Amen. Ilagay natin na ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di ringgin ng Diyos ang samuko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, kami lumalapit sa iyo
Bigyan mo po kami ng kapahingahan. Hindi naman in a sense na ayaw na naming magtrabaho, ayaw na naming lumaban, pero yung pahinga na maramdaman po namin na nandiyan ka, tinutulungan mo kami, sinasamahan mo kami, naiintindihan mo kami, kinakalinga mo kami, minamahal mo kami. Sapagat itong pagtuwang na inaasahan namin sa iba, hindi na po namin makuha. Hindi kami makaramdam ng suporta maging sa aming pamilya. Pero hindi po namin isusuko ang laban para sa kabutihan, ang laban para sa kinabukasan ng aming mga minamahal, ang laban para sa iyong kadakilaan. Kami lang iyong itulungan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Tapat siya sa kanyang ipinangako. Tapat siya sa kanyang tipan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Tutulungan ka ng Diyos, tinutulungan ka niya. Maaaring wala pang magandang resulta, pero hindi ibig sabihin nun, iniiwan ka niya kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ang sabi ng Panginoong Diyos patungkol sa mga Israelita, nararamdaman ko ang paghihirap nila, naririnig ko ang mga daing nila. Ganon rin ang Panginoon sa iyo. Nakikita niya at nararamdaman niya ang paghihirap mo. Kaya siguradong gumagawa rin siya ng paraan upang iahon ka, tulungan ka. Maniwala ka. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panalangin sa'yo na mana, katulad ng haluyat ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong bayan na sumasamo at tanggapin mo ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinapangasiwa sa sansinukob. Sangad mo siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paghilo, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman ang matapos ng hapunan, nawa kaniya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pagkalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga mahal sa buhay na namatay na. Yumuko tayo saglit, ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isa no siya ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ang ngalan mo mapasa amin, ang kaharian mo sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming pagkasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya
Suriin namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya, ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo na bang lahat? At sumaiyo rin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, please. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating kapahingahan sapagkat hindi niya tayo pamapayaan, mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Di kaya kang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa pagiging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiwang. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen na Lazaret, ina ng pag-asa,
Ikaw nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng aming kagandahan, loob mo'y natiling bisilang sa pag-aaruga mo sa amin. Tungkulin mo'y tinupad. Sa panan ni Kristo'y itinuring mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninanais mong lisay huwag mapahamak. Maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos sa paghibakan namin sa mundong ito at sa pananatiling naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay naparoon din kaming lahat, at ang kaganapan kalwalhatian ng Diyos na may tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na biran ng lasala, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikilahok. Maraming salamat po sa inyong mga tulong sa patuloy na mga paggawain ng ating simbahan, ng ating bell tower, ang ating souvenir shop, ang rectory or tahanan ng pare, at ang ating Chapel of Saints. Marami pong salamat sa inyong mga suporta. Patuloy po natin i-share ang ating mga videos, mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisan. Ang Birhen kung umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis sa iyo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, amin iniaalay ang pag-ibig na walang